ay lalaganap na sa buong Pilipinas. Live mula sa People's Palace, ito ang Mula sa Masa, para sa Masa. Ihahatid sa atin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama si Rocky Ignacio ng People's Television Network. Tutok na, huwag kakalas. Magandang araw, Pilipinas. Ito po si Rocky Ignacio. Ito po ang programang Mula sa Masa para sa Masa. Ito po ang programang maghahatid sa Panguluhan para mailapit sa publiko o sa kaalaman ng mga Pilipino kung ano ang kanilang mga problema. At siyempre ito rin ang magbibigay daan para maihatid ang mga mahalagang programa ng pamahalaan. Ngayong araw po, siyempre makakasama natin ang tinatagurian natin bida ng Masa, si Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang araw po, and I am happy that I have this time with you para pag-usapan yung mga tinatanong ninyo sa akin. Questions that are never answered by me or by anybody else. Tapos gusto ninyong malaman ngayon ang mga rason na to. And I am ready to respond to the questions from Rocky. Mr. President, kasi meron pa rin mga katanungan ang mga Pilipino sa usapin ng environment. Isa po yan sa mga matagal na naging issue sa ating bansa. Panoorin po natin ito. Hinarang ng Commission on Appointment ang pagtalaga kay Gina Lopez bilang Department of Environment and Natural Resources Secretary. Ang ginawang kapalit sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte para maging DENR Secretary ay si dating AFP Chief of Staff, retired General Roy Cimatu. Ang unang reaksyon ng Pangulo ay sayang daw si Gina para sa kalikasan. Ang paniwala naman ni Gina, ang dapat humawak ng DENR ay ang Pangulo na lang mismo. Pero kalaunan ay hiniling niya na bigyan din natin ng pagkakataon si General Cimatu na patunayan ang kanyang kakayahan. Ano ang inaasahan ng Pangulo kay General Cimatu? May tungkulin pa kayang iaatang naman kay Gina Lopez? Yan, Mr. President, kasi marami rin pong nanghinayang sa hindi nga pagkumpirma kay dating DNR Secretary Gina Lopez. Pero ano nga ba ang marching order ng Pangulo kay DNR Secretary ngayon, Roy Cimatu? The question is right. Huwag na natin pag-usapan yung kay Secretary Lopez in the sense that she has been rejected by the Commission on Appointments despite of my public pleadings in one or two public gatherings. But I do not want to impose anything against or impose it on the congressional body, Commission on Appointments. So tatanggapin natin yan. I chose Cimatu because I believe in him. When I was mayor of Davao City for the longest time, I was always appointed as the Regional Peace and Order Council Chairman. So when he was assigned dito sa Davao City, we used to meet every now and then regarding the law and order situation of Region 11, of which I was the, sabi ko nga, chairman. And we became friends, and I know Cimatu. He's honest, hardworking. He's a graduate of the Philippine Military Academy. He served his country well. At one time, he was the envoy of the President Arroyo noong mga evacuation movements ng ating mga kababayan sa Middle East. And also, he was the Chief of Staff at one time. He's a silent guy, a very low-key personality, but he does his work very well. Yung mining naman is, there is a, what you would call the description of your work. All you have to do is to read the law creating that bureau, mining, or the larger view would really be the DNR. At basahin lang niya yung mga provisions dyan and enforce it. It does not need a genius to
especially si Mato, graduate nga ng PMA yan, he would know what to do, and he will do it right. The quality that I have always been my requirement sa mga cabinet members is that you serve with honesty and integrity. Alam ni Roy, makilala niya ako for so many years, nung he was first assigned and then on, in various capacities siya, ako as mayor, alam niya ang ugali ko at alam niya ang ibig sabihin ng public service sa akin. Matagal na kami magkasama, and I'm sure that he will do his best for his country. Ang sinabi ko lang yung marching order ko, sabi ko, right after I swore him into office, sinabi ko lang that my marching orders is really is, you are there in the Department of Environment and Natural Resources. Just do your duty, do it right, and do not always do it for the country. Okay. Sa issue naman ng peace and order, Mr. President, panoorin natin ito. Taliwas sa ilang balita, hindi totoong gawa ng terorista ang pagsabog ng 2 bomba sa Quiapo, Manila noong Mayo 6. Lumitaw sa investigasyon ng Philippine National Police na isang tax officer ang target ng bomba. Ayon kay Director Oscar Albayalde, hepe ng National Capital Region Police Office, peking pangalan ang ginamit ng nagplano ng pagpapasabog para maihatid ng Grab Express motorcycle ang bomba sa Quiapo. Hindi raw totoong teroristang ISIS ang may likha ng pagsabog. Ano naman ang directive ng Pangulo sa PNP sa gitna ng isyong ito? Yan kasi, Mr. President, may mga kaibigan akong reporters. Natatakot kasi sila na madako dito sa bandang Quiapo. Kasi nga, sa isip nila na ISIS nga ang gumawa. Pero sa resulta nga ng investigasyon ng PNP, hindi at iba itong motibo. So, paano ika-counter ng government yung fear ng mga katulad naming ordinaryo na wala talagang kinalaman ng ISIS dito? In the first place, hingi ako ng paumanhin na lang sa inyo. I'm forced to shift to minsan sa English because hindi ko alam yung appropriate na Tagalog words to characterize what I'm trying to say. But certainly it is not an ISIS thing. One is that kung ISIS yan, hindi puputok sa Quiapo yan. It could be somewhere else, but definitely not Quiapo. Kasi puro karamihan dyan ang nakatira ang ating mga kapatid na Moro. And if it's an ISIS, I do not think that it would start there or initiated in the place. But there is bad blood amongst the group of persons there. It could be irido, which is actually irido is a vendetta. Tawag namin dyan is a vendetta yung ng isang pamilya o isang grupo. But yung pipe bomb na pumutok at saka yung the subsequent ones, yung dalawa, kaawa naman yung nagdala nung yung inutusang ng ano. He was working for this company. Is it a delivery thing? Or parang Uber? Or Uber or whatever. At yan, empleyado lang isang kumpanya, hinatid yung ipanadeliver doon. While he was handing it, handing it to the other guy, yun, pumutok. And so, yun ang damay talaga. But definitely, I'm assuring you, it is not the handiwork of ISIS. Hindi naman sabihin mo, ilagay mo lahat naman sa ISIS. Hindi naman ganun. While I do not like ISIS, but I do not want also to attribute things na hindi naman nila ginawa. So, let's put things in the proper perspective para we act fairly in everybody's thing, and this is not theirs. So, parang away ito dyan sa loob and personal. Always, I think it's money.
But if there is something else in the theory, I do not know. But it could always, I said, begin with money matters. Well, almost all quarrels begin with money. Yun ang masasabi ko. And I'm sure our country that, well, ISIS is doing their things, which are altogether bad. But pag naman natin sa kanila yung hindi nila ginawa. It's wrong, and besides, it would just mislead the person into believing things that are when they are not. Okay. Mr. President, ito naman sa issue ito ng nagiging imahe ng Pilipinas sa international community. Panoorin niyo po ito. Matapos pintasan ng kinatawan ng United Nations na si Agnes Callamard, ang ating Pangulong si Rodrigo Duterte sa speech ni Callamard sa University of the Philippines, umalma ang maraming Filipino sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. Ipinakakalat kasi ni Callamard sa social media na walang katibayang ang shabu ay nakasisira ng utak ng tao, kaya hindi raw ito pagmumulan ng krimen. Hiniling ng senador na maging factual, fair, and just ang representanteng ito ng UN. Inihayag naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na hindi sumagot si Callamard sa imbitasyon ng palasyo noong September 26, 2016 para pag-usapan ang human rights issue. Bakit daw bigla naman itong sumipot ngayon para humusga sa atin? Paliwanag ni Callamard, unofficial naman ang kanyang pagtungo sa atin. Ano naman kaya ang hiling o hamon ni Pangulong Duterte sa kinatawang ito ng UN na unofficial ang pagbisita sa ating bansa? Yun nga, Mr. President, sinasabi niya na hindi opisyal yung kanyang pagbisita sa Pilipinas, but then nagkakaroon ito ng pagkakataon na sinasabi na parang hindi taliwas sa sinasabi ng gobyerno when it comes to human rights at saka yung anti-drug war campaign ng Duterte administration. Well, I do not know her from Eve, mga asawa ni Adam. I would not talk about the soundness of her visit dito o visit niya doon. As a matter of fact, she can talk anytime here, punta sa dito, but I would not listen to her. There is one crucial thing that happened while she was here. And her statement na ang shabu hindi nakakasira ng utak ng tao. Anak naman si Mama eh. Sino pangalan niya? Agnes Callamard. Ano? Agnes Callamard. Ay, Agnes. Kapangalan ka pa naman ng doktor ko. Alam mo, if you review and move backwards, maybe 10 steps back, from 4 or 3 years, 77,000 Filipinos died. Drug-related crimes. Mostly mga rape, mga murder, diretso, rape with homicide, robbery with homicide, robbery with rape with homicide. Yung the last one, what was really a very robust indictment, kita yung babae doon sa Cagayan and lahat nakadruga. Kung ang mga tao magsabi sa iyo, ang guardian angel niya, nagsasabi nga, patay niya, hatsahin niya yung nanay niya kasi demonyo. Kung lahat ng mamamatay dyan, walang kasalanan, hindi sira ang ulo, bakit pumatay ang mga po? Bakit nila ginalaw ang mga bata? 1 year old, 2 years old. Alam mo, pagka ganun ang ginagawa ng tao, whether or you like it or not, he is crazy. Ang tao na mag-rape ng 18 years old, 1 year old na bata, must be crazy. So, what caused this insanity of the numbers of Filipinos committing the crime? Imposible naman na araw-araw may bambubuang lang sa hangin.
or because of genetical disorder. Ang experience natin would tell us that it is a virulent chemical. And nobody but nobody can dispute that with just a simple statement. Pareho yung itim na isa ring pumunta dito yung buhok kung saan-saan pumunta. Kaya sabi ko, mag-honeymoon muna kayo ni anak ng kami dito na nagtiis sa droga for so many years. Ako yung mayor 23 years. Halos gabi-gabi ako nagpapatrolya noong bago pa akong mayor. You want to dispute that with the statement without any factual basis? You did not even mention or pronounce something that is connected, study, that is connected with drugs. How can you be so stupid? You are stupid. Now, for me to submit to you an investigation at this time now, you must be crazy. You have prejudged me. Ang sinasabi mong shabu cannot cause anything or damage in the mind or in the structure of the brain of a person. Inassume na tuloy ninyo na yan, ibig sabihin, pinatay mo for nothing. Yan ang gusto ninyong palabasin eh. Pinapatay ko. Kahil durugista, sira ulo. Bakit patayin mo naman hindi yung luko-luko? Ngayon, sinabi ninyo yung drugs, okay yan, parang aspirin lang yan, at pinatay mo pa. You have prejudged me. And sino gago na papaya pumunta ng investigation ganon, na prejudge na ninyo yung shabu as one chemical that does not really affect or damage the brain of the person. You must be kidding. You must be kidding. Kayo ang dapat i-indict ko. And you want to have a public debate, come here. Basta, if you want to testify against me, you must be under oath, including the rapporteur. If you want to state your charges, be under oath. Because if there is anything false or a lie there, I will go after you. And I will see to it that you go to jail for. Talagang hatake, even if you are a foreigner, I don't know if you enjoy a diplomatic advantage. But again, pag ginawa mo yan dito, I will arrest you. You're committing perjury. Good. Yes, Mr. President, according to new Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, your anti-drug war is to protect the more than 100 million Filipinos. Yes, correct. And We have 4 billion drug addicts. What am I supposed to do? Alam mo, ganito yan Rocky. When at the time he commits the crime, magnanakaw siya pera para magamit niya he can buy shabu. He kills a person, but at time he is high on drugs. Therefore, not in his right mind. Pagka na-establish yan na siya pumatay dahil sa droga, hindi mo madala sa korte yan because at that time he is not of sound mind. He is not equipped with the mental faculties to face to discern what is right and what is wrong. Ngayon, kung hindi siya gago noon, hindi siya buwang, but at the time of the trial, buwang na siya, about 6 months after, overuse of the chemical shabu, hindi mo na rin sila mademanda. And they cannot stand trial because the court will say, look, he cannot stand trial because he's crazy. And so in between, far and wide, the victims now, who will answer for these crimes? Hindi mo naman mahabol kasi out of his mind nga nung ginawa niya. O yung ginawa niya of his right mind, but at the time of the trial, wala na, sabog na. Sino ngayon ang babayad nitong problema? Who will now answer for this
loss of so many lives. And who will now take care of this 4 million? Madali lang sabihin niya sa inyo, kita mo naman sa Amerika. Tapos sila, it was not until with the advent of everybody being conscious of human rights. Wala ito noon eh. But in the early 60s, itong Amerika, itong EU, but lalo na Amerika, in their desire to be civilized, to be known as a civilized state, started going around giving assistance for the promotion of human rights. Wala pa yan Cebu. Not even money to combat Cebu. Only the promotion of human rights. Karamihan on mga political, mga biktima sa political vendetta. Either because the dictator is the ruler, is harsh or putting in prison many of his political enemies. Doon nag-umpisa yan. Ngayon, they rumbled into so many things. Marijuana, bawal noon, patayan, tapos suddenly they realized, marijuana pala, hindi okay yan. So nagbibigay na sila ng marijuana. Ay, yung pinatay ninyo noon, paano yun? Kung ang marijuana pala okay, pinagbibigay na ninyo ng libre ngayon. So what happened to those who were arrested and go overkill in the process? Sinong managot doon? Gobyerno, kayo. Tapos pupunta kayo dito sa amin, tinuturo ninyo kami. Na sa amin, alam namin na bawal talaga. Nasa batas namin eh. See. And if they are arrested, and they do not want to be placed under the custody of the law, but rather would fight, makipagpatayan, makipagsaksakan, and they are killed, and you are pointing it to me, wala naman akong inutusan na patayin niya nakatalikod o nakaluhod. So, dapat kayo ang may tupak. Siguro, kayo ang nagmarijuana noon. Yung ulo ninyo sira. How about the drug bust operations noon ng marijuana na namatay? Kinulong ninyo ng 99 years. Aggravating because the crime of rape was committed by the use of drugs. So maximum of 60 years, 50 years. Who will now pay for this? Following your theory, who will now pay for this? Na libre na pala ang marijuana ngayon, pinagbibigay na ninyo. Ngayon, ang gusto ninyo, suggestion ninyo, maglagay ako ng stasyon ng Cebu at ibibigay ko sa mga Pilipinong para libre na. May tanong ako sa inyo. Kayong lahat dyan sa human rights, magsabi lang kayo ng totoo, ha? Hindi ako magalit. Nakadruga kayo? Hindi, magsabi lang kayo na to. Are you on drugs? Because I am inclined to believe that you are. Mr. President, magbigay ako ng... Kung maglagay ako ng Cebu dito ngayon, ikaw, kunin mo. Hindi ako marunong nga. Sinabi na. Mr. President, yung kampanya mo kontra illegal na droga, talagang sinusuportahan yan maski ng mga Pilipino abroad. Pero nasa na nga ba ang anti-drug war ng Duterte administration? Sinabi ko sa inyo ganito. Yung general statement ko, mayor pa ako niya. Sinabi ko sa inyo, huwag ninyong sirain ang mga anak namin. Kasi pag kami ang tumanda, karamihan ito sa kwarto nito, puro gobyerno lang to. So, wala kami mga salary na pwede kaming Ako kasi presidente na, maybe 9 months straight sa hospital, the best services, lahat, first class. Pagdating ng 9 months, tabla na ako. Yung mga mas mahirap sa akin. Sino magbili ng oxygen nila? Sino magbigay ng medisina sa kanila? Sino magsusubo ng lugaw sa bunganga nila? Kayo, putang ina niyo. Madali sabihin yan eh. Who will suffer? It's the Filipino, the child na inasahan namin, na inalagaan namin ng mabuti, tapos
mabuang lang sa ganun. Now here comes with a ridiculous suggestion that I place drugs in strategic places for them just to use it, and when they are drunk. After all, ganito when all has been said and done, at the end of the day, the Republic of the Philippines will collapse. Who's gonna revive it? Who's gonna help them? My countrymen. Who's gonna rehabilitate my country from the onslaught of drugs? Kayo mga be crazy. You must be crazy. Kaya, yung sinabi ko, na do not do this because I will kill you, that is a general statement. Wala akong sinutan, I will kill you. Hindi ako nagsabi na I will order Bongo to kill you with a revolver or a pistol or with it. Because it was an outrage coming from a leader. Pero yung mga pulis, bago maging pulis yan, tinuturo na sa kanila kung paano, kung kailan magpatay ng tao. And there is only one rule there, whether in the performance of duty or isa ka lang a citizen then walking to the streets and you are attacked, wala kang kasalanan, and you kill the idiot, self-defense, sa police naman, performance of duty. Hindi ko na kailangan sabihin that I will kill you because the law says that da. Tapos na yan. Alam ng police kung hanggang saan yan sila. Yung I will kill you is an outrage of mine. And yun ang ginagamit ng mga iyo. Kaya ko sabi ko, stupido kayo Kita mo naman, I never said, I will order the army, I will order the scout rangers to kill you. I said, I will kill you. Hanggang ngayon, wala pa akong pinatay na raportor. Sinong pinatay ko? I will kill you. That is a generic thing. Okay. Kasi yan ang galit ko nung mayor ako. Yan ang galit ko ngayon. You know what? You must understand that I am not just a mayor or was a mayor for nothing. Now, my job there was to run around, and my job was to build the city. When I was elected president, my job was to build a nation. Stop. Speaking building a nation, Mr. President, maganda yung pagkilala sa iyo ng international community. Even Chinese President Xi Jinping invited you dun sa international, yung one road, one belt, international cooperation. It's a framework for really progress. And China has a large participation there, including maybe the financing of projects that would be critical in building that hypothetical road. It's not a road, it travels around the sea. Papuntang Pilipinas, then to Malaysia, down to Indonesia, then maybe Australia. Are we ready to embark on the road to progress? Fasten your seatbelt and get ready. On board are 29 foreign heads and dignitaries from different countries. In this journey is a passenger with an important role, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. What is our direction to promote the Philippine economic development? It's basically an ambitious project or initiative by China to revive the old
Silk Road, or the routes, the routes along the Silk Road, which would link Asia, the Middle East, Central Asia with Europe. What is the intention in creating a closer and stronger partnership with the neighboring countries? The basic goal for the Philippines is how the Belt and Road Initiative can be leveraged or can be used to promote our economic interests, or promote our economic development. What are the bilateral relations that will be driven by friendly cooperation and projects that would benefit the Philippine economy, trade, culture and arts, and not by dispute? There might be bumps and cracks on our way up. With this program, we will surely reach our progress. This is One Belt, One Road. Pero isa yan sa mga makikreate dun sa target mo na dagdag opportunities and trabaho sa mga... Yes, because China would build the industries for you to export and import. So kung ano kayo malakas ka dyan, gaya ng Pilipinas, sa agricultural type, because whether you like it or not, we are agricultural-based country, then we start to improve on that and maybe expand. Kung ano yung pinakamarami sa iyo, yun, mining, mine and produce more. So you need money really to grow up in this world. Pero yung in-appoint mo si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, nagkaroon na kayo ng conversation or discussion kung paano i-deal yung issue ng Pilipinas sa South China Sea? Yes, may prangkahan na kami. More than yung sabi nila na suggestion niya, go to God. Sabihin ko lang sa inyo in due time. In front of several cabinet members, point blank, sinabi ko yan. Sinabi ko, we are going there to drill for oil because that is ours. Ayaw ko na lang ano yung sagot ng ano. Okay. Pero ganito na lang, sabihin ko sa iyo. Iyo yan, do not touch it. Kaibigan tayo. Kung pakialaman mo yan, gusto mo away tayo, gera tayo. More than just invoking, na amin yan. Ay kung sagutin ka ng gano'n, anong gawin ko? Kaya hindi ka muna kaya magkuha ko ng Navy ko. Pero definitely, Mr. President, yung decision ng UN Arbitral Tribunal, hindi mababaliwala yun when it comes Hindi yan mababaliwala because it will be there for all time. And it will always bug China. But at this time, because so many countries are claiming the area, kaya sila ganyan. Kasi Vietnam is also there, nandyan ang Malaysia. Pag-agawa na, maggulo na, kaya sabi niya, wag muna. Wait for better times when heads are cooler. And when we have the equanimity sa ating katawan, both in minds and body, to discuss it. But I told them that there will always be a time that the issue will crop up, even during my term. Yes. Pupunta na tayo ngayon sa bahagi ng programa na to ng Good Job. Marami tayong pledges to help. And China has been very adamant about it. Actually, they are the ones hurrying us up. At yung first mga tranches nila, dumating naman. Already that's about 2 billion plus already coming in. Dumating na. And everybody is taking advantage of it. It is not really money where you can withdraw from the bank and just throw it out. It's a money for business. Yes. O lahat ng mga may negosyo ngayon na gusto mag-expand. So in expanding, you also increase the number of Filipinos employed. Ang habol ko dyan ang trabaho muna. But maybe later on, in the fullness of God's time,
we'll be able to develop really products that are our own. Okay. Most of that is really yung steel, which is one of the concessions that's being asked by the Tong Komunista, that we develop our own steel industry. Kasi sabi kasi nila, mura ngayon. Some other school of thought say that a glut of supply sa iron. Hindi yan eh. Kung magkalit-silit sa itong buhay na ito, mag-away-away tayo, saan nakukuha ng Paragaw Igbala? Pero ito, sir, bibigyan ka namin ng magandang balita, yung good job pagdating sa ating mga OFWs. Tingnan niyo po ito. WASAC po, ang meaning po ng WASAC is Welfare and Services Associated with Hospitality Qatar. Ito po yung grupo ng mga OFW na tumutulong sa ating mga kababayan dito para po ma-flip or ma-enhance yung kanilang skills regarding in baking. So ang Polo OWA po ngayon is nag-assist sa amin in terms of food ng mga volunteers and rental ng place. Mayroon po kami mga graduates na dating T-boy which is ngayon pastry chef na sa mga hotels dito. So meron din po kaming graduate na dating domestic helper pero ngayon po isa na rin po siyang pastry chef. Yung iba naman they cannot afford na to pay. So libre po talaga. Ngayon ito lang pong huling batch, nanghingi po kami sa kanila ng 300 reals each para po sa rental ng lugar. Standalone villa. Kasi hindi tayo makakakuha ng place na malapit sa lahat. Merong lugar na medyo malayo sa inyo. Volunteer na nagluluto ng mga pangarap ng ilang OFW na naghahangad sumarap ang buhay. Hindi lamang dagdag na income ang natitimpla sa bawat attendee, kundi paraan ito sa pagtaas ng moral nila dahil sa dagdag dunong sa harap ng pugon. Gaya ng cake na sa unang salang walang halimuyak, kaunti ang attendee sa wasak sa unang salang. Pero habang umuusok na sa pugon ng kaalaman, ay umakit sila ng maraming gustong tumikim ng matamis na pastries. Hanggat nandito po kami, willing po kami to volunteer para makatulong. Ang kailangan lang po talaga namin yung lugar. Nangangamba nga lamang si Aling Rosaline, ang hepe ng pugon, na baka mapanis ang sinimulan nilang putahe ng malusog na kapalaran para sa OFWs ng Qatar. Kahit suportado ng TESDA, OWA at Polo ang kanilang baking school, wala silang sariling panaderya para ma-preserve ang mabuting layunin. Yan, ano yung maipapahatid na tulong ng pamahalaan? Ganito yan, Rocky. Hindi naman ako nagpapakorne. But ako talaga mahal ko ang kababayan kong Pilipino. May Pilipino ako. Ngayon, baski yan ang pangako ko na walang korupsyon. Talagang hihintuin ka ang korupsyon. Pagka nakademanda ka ng korupsyon dito, I will see to it that kung may kasalanan ka, you're out. It goes for all. From the cabinet, may pinar-out na ako during a cabinet meeting for lying to his teeth in front of me. May mga taga-Davao ako na board me since I was mayor na sinipa mo. Ganito kasi yan para sa ating mga OFW. Sabi ko, I promised you within mga 3 to 4 years, mag-stabilize to. Wala yung droga, yung criminal, will go down, then progress can really come to our country. Maghintay lang ho kayo ng kunti. Just give me time to improve things. And maawa ang Diyos, i-improve talaga tayo. Ngayon pa lang, nag-i-improve na economy, umaakyat na. Ang exports natin, back to the original. Noon wala na nagbibili ng saging, kasi may alitan ang Amerika, pati tayo nadadamay punta China. And same with Russia. Kaya ganito yan para po the OFW. Ganun na lang ang pagmalasakit ko sa inyo. Kasi alam mo, may nanay umaalis. Once the mother leaves the family, that family is already hindi na normal yan. Dysfunctional na yan. Pag umalis pa ang tatay at pupunta doon sa isang bayan, hindi magkapareho, that family is now left in the care of mga lolo, lola o kapatid. That time,
dysfunctional na ang bata. Lalaki yan na wala na masyadong disiplina, always longing a father or mother. Kaya ako talagang galit sa mga durugis na talagang papatayin ko kayo. Kasi kita mo naman, lumalabas ng bayan yan, and they endure yung kalungkutan sa anak. Ang anak, same both ways yan eh. Ang anak maghanap ng tatay-nanay, tapos tatay-nanay always, pagkagabi, and they endure hardships. Tingnan mo yung mga Pilipinong umuwi dito. Ano ang standard nila? Ang tulog nila ilan? Basahin mo lahat, 3 to 4 hours. Ang kinakain, yung lugaw pa na basura na sa ibang tao. Kaya ako dyan mainit. Yung iba are subjected to sexual abuse and they endure it. Para lang magkumita, maipadala sa mga anak nila para pag-aral. Only to realize at the end of the day, pagbalik nila, nasira sa siyabo o na biktima ng drug addict ang mga anak kasi walang nagbabantay. Kaya putang ina. Sabi ko sa inyo, huwag ninyo gawin yan. Talagang papatayin ko. Yes, may isa pang humihingi naman ng tulong, Mr. President. Isang OFW sa Qatar na nagtatrabaho ng legal 13 years ago. Gusto ng amo niya na maging illegal na ang kanilang operasyon, mag-recruit ng mga Pilipino na wala o manong malinis na papel ang kanilang tinututulan. Ang ganti ng amo ay pagkansela ng kanyang kontrata at nagkaanak siya tapos namatay yung asawa niya. Kaya nawalan din ng legal documents ang bata na null and void. Pakinggan natin yung story. Well, we have always the embassy, and if you have time, I will personally ask the Foreign Affairs Department to look into this, give more focus on acts of injustice, and we will do the necessary things to help you. Yan, ito, pakinggan natin, Mr. President, para mapaabot sa iyo yung hinihingi nilang tulong. Panoorin mo to. 13 taon na si Nancy Aranzanzo sa Doha, Qatar. Dito na rin siya nagkaanak, ang 10 taong gulang na si Angela. Sa panahong ito, 11 taon na ang pagdurusa nilang mag-ina. Legal ang trabaho niya noong 2004, pero hiniling ng amo niya na gumawa siya ng illegal recruitment agency sa kapwa niya mga Pilipina. Tumanggi si Nancy dahil ayaw niyang may mapahamak na kapwa Pinay. Ang resulta, silang mag-ina ang hinamak, pinakansel ang kontrata niya at parang kriminal sila sa bansang ito hanggang ngayon. Wala po kami nakuhang tulong talaga na kausapin mo lang yung employer namin. So, kaya ngayon wala ko kaming trabaho. Ayun, nag-ano lang kami ng mga kanin para din kahit paano makapag pang-allowance po namin at pangkain po niya. Kaya po nung nalaman po namin na may amnesty, tuwan-tuwa po kami kasi makakauwi kami. So may nagbigay po sa amin isang dalaga na nagtatrabaho po siya ng cleaner lang. Binilihan po niya kami ng ticket. Pagpunta naman po namin sa deportation, hindi po kami tinanggap kasi kailangan po daw meron kaming i-clearance pa na babayaran tungkol sa bahay namin nung dating pa ng araw pa. Pero hindi po namin alam kung paano po naging 96,000 real po yun. Wala po kaming wala po kaming ibabayad talaga kasi kahit nga po yung pang-upa ng maliit ako ate, wala po kaming pang-upa kaya nakikitulog na umuukan kung kani-kanino. Pang-5 bahay na po yata namin, 5 church. Minsan nga, pumupunta kami sa kaibigan pag may prayer meeting, doon kami nakikitulog, kahit saan lang po. Ilang ulit na silang sumulat kay Pangulong Rodrigo Duterte para makauwi, pero hindi naman daw nakakarating ang liham. Kaya muli, sumulat ang kanyang anak sa pagbisita ng Pangulo sa Doha, Qatar. Ito po ang sabi niya, Dear beloved President, hi po, I'm Angela Estrada. I'm 10 years old. I born in Doha, Qatar. Please help po sa our case because po my father died last year
And my nanay po no work and we don't have house po. And help po to go home in the Philippines. Miss na miss ko ng Pilipinas. Kaya nga nung nalaman kong si Presidente Manalo, tagang tuwan-tuwa po ko dahil alam kong safe na doon. Namatay po yung tatay niya dito. Talagang siya lang po ang pinauwi namin. Manghingi kami ng pamasahe para po mabayaran po namin yung ticket na 8,000. At yung box po niya na 1,200. Talagang, tapos kakauwi pa lang po niya ng Pilipinas, 3 days na matay po yung nanay ko. Hindi na po nakauwi, hindi ko siya makakita pa. Kaya paano nalaman po nagpadating po si Presidente, tuwa po kami kasi alam po namin imposible, pero nagpe-pray po kami na, Lord, tulungan mo kami na may mahipo na tao. Kailangan niyang tibayan ng dibdib alang-alang sa anak na paslit. Tutal, napakatibay ng kanyang kinakapitan sa langit. Greggy Eugenio, para sa PTV News. Yan yung mga isa sa mas mabuti itong programa to. Nakakatulong kaagad tayo. Dito naman madali lang. All you have to do is go to the embassy tomorrow. Bukas, sa gabi man siguro, umaga man siguro yan, I don't know. 5 hours. 5 hours difference, okay. Punta kayo sa embassy natin, babayaran ko yung utang ninyo at bigyan kayo ng travel documents. About that thing, ano yung hinihingi ng DFA, yung certificate of, sabi ko, walain na yan. That's, I do not like that regulation, that's bullshit. Hindi na kailangan papadala ko ng pera, pambayad doon sa utang mo at umuwi na kayo kaagad. When I got home the last time, I brought with me 150. Sana nakasali ka na doon. Then there's another one coming up. Dito naman sa papunta ko ng Russia, may 100 Filipinos na gustong 150 o 100 na gustong umuwi. Kung matuloy ako doon, inshallah, God willing, dala ko na yun sila. Sabi ko sa aeroplano, magreserba ng 100 seats. Kung kulang, itapon yung ibang official para makasakay yung mga workers. Ngayon naman sa pagkakataong ito, Mr. President, bibigay namin yung hotline ng Masa. Ito yung pakikipag-usap mo ng personal doon po sa mga nais humingi ng tulong sa iyo. Pakinggan po natin narito si Miss Nancy Aranzaso na isa pong OFW. Yan. Siya yung nakita ni-report natin, Mr. President, na humihingi sa iyo ng tulong. At least ito, personal mo nang maipapaabot yung sinabi mo kanina. Yung, okay na ho, babayaran ko yung ticket. Punta lang kayo sa embassy at magpadala ako ng pera para sa pambayad sa utang. At makauwi na agad kayo. In about 2 days. Huwag na lang kayong umiyak. Wala ka naman. Sayang lang yung luha mo. Hindi po. Kasi sobra po naming saya. Kasi kayo lang po ang kapansin ng problema namin. Kasi 12 years dito. Kaya ako nandito para sa inyo eh. Gusto na po talaga namin uwi. Sabi ko nga po dati, kahit umabit kami sa pak ng ito dati. Punta ka bukas na. May nakikinig naman dito kasi bayaran ko yung, padala ako ng pera, bayaran ko yung utang mo, pati yung pamasahe mo. Okay. Maraming salamat. salamat. Sige, umiyak. Huwag ka nang umiyak. Salamat po. Ang saya po namin. Sobrang saya. Bigyan mo ako ng ngiti. Huwag mo akong bigyan ng iyak. Kasi pati ako napapaiyak na tuloy dito. Wow, yan. Kasi po kasiyahan po namin na talagang galak na galak po kami. Pinagbigyan nyo kami na talaga pong mayroong time na po sa amin na mga OFW na sobra talaga pong pinapasalamat po. At yan po lagi pinagpipray namin sa Panginoon na makausap po namin kayo talagang answer prayer kami ngayon. Kaya pala ako ginising ng Panginoon kagabi. So pumunta ka dyan sa opisina mo kaya may gustong mag-usap siya sa Skype. Ikaw pala yung nag-udyok ng
Panginoon. Nagkatotoo pala talaga. Sige na, punta na kayo bukas at ayusin na ninyo yung papel. Magpapadala ko ng pera. Sandali lang. Okay, maraming salamat po. Salamat po, Mayor. Thank you, sir. Trabaho ko yan. Kung akong pasalamatan, trabaho ko yan. Okay, salamat po, Miss Nancy, Mrs. Nancy Aranzaso. Maraming salamat. Ayan God po, bless. yan po yung hotline ng Masa kung saan personal yung makakausap yung mga tao nangangailangan. At syempre, ito yung, alam po namin pagod na si Pangulong Rodrigo Duterte. Nais natin siyang Hindi, okay lang. pasalamatan at nabigyan po ng pagkakataon ng programang Mula sa Masa para sa Masa. Ito po yung pagkakataon nyo na mailapit yung personal sa Pangulo yung inyong mga hinaing o reklamo na agad namang tutugunan ng Pangulo. Siyempre, nais natin pasalamatan na dahil alam nating busy-busy si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po sa programang ito. At siyempre, nais po nating pasalamatan ang RTVM, ang PCOO, People's Television Network, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, at ang ating social media accounts, Presidential Communications Facebook page, ang Mula sa Masa para sa Masa, ang inyong pong statement, Mr. President? Well, I am happy. This is the maiden flight, ika nga, maiden show natin. And sana kung ito, if we could just continue with this program so that I can have communications with our countrymen outside of the Philippines. At hindi talaga namin alam yung mga problema ninyo. Some are solvable, some are not. Some it would take time for me to solve the problem. But you have my assurance na kami po ay trabahante lang sa gobyerno. We are workers of government and we intend to really work. Okay. For you. Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat po hanggang sa susunod. Ako po si Rocky Ignacio. Dating gikan sa masa para sa masa, nasa Davao nagbugat. Ngayon ay lalaganap na sa buong Pilipinas. Live mula sa People's Palace, ito ang Mula sa Masa para sa Masa. Ihahatid sa atin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama si Rocky Ignacio ng People's Television Network. Tutok na, huwag kakalas.